church of the living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased with the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Living in the last days of the last days. Ang sabi po from the book of 2 Peter chapter 3. At sige po, basahin po natin from verse chapter 10 to 11a ng New International Version. Ang sabi po dyan, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? At sige po, basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po, from Ang Balita Tagalog, 2001, ang sabi po, 3, 2, 1, go! Ngunit ang araw ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Sa araw ngayon, ang kalamitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na hukom. Magtutuo ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naninito ay mawawala. Yan ang lahat ng mga bagay na ito ay magbawasak ng ganito. Ang mga uri ng pagkatao ang karapat sa iyo. At sa Acts chapter 2 verses 17a, verse 17a, ang sabi po dyan, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. At ang sabi po sa Tagalog, sinabi ng Diyos sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao. At sige po, tayo po ay panandaliang manalangin po. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you, aming makapangyarihang Diyos. Panginoon, marami pong salamat muli, O God,
sa araw na ito, Panginoon. Sa muli, O God, na pinagtagpo-tagpo niyo po, O God, ang aming mga paa dito sa apat na sulok ng kwartong ito para maparangalan ka, O God. Mapapurihan ka, Panginoon, at masamba ka sa spirito at katotohanan. Maraming salamat, Lord, na patuloy na kayo lamang, Panginoon, ang magalak, Lord, sa aming mga buhay as we entrust to you, Lord, as we offer to you our lives. And Lord, living in the last days of the last days, Lord, we pray, Lord, na maghanda po kami, Panginoon. May handa po namin hindi lamang po ang aming physical na pangangatawan, ang aming kaisipan, O God, ang aming espiritu, higit lalo, O God, ang aming kaluluwa, Lord, na siyang makakapiling niyo po, Panginoon, na siyang magtatabo ng buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, patuloy na kayo po, Lord, ang sumama sa amin as we study deeply your words, O God. We pray ng lahat na matutunan po namin, Lord, ay hindi lamang papasok sa kabila, lalabas sa kabilang tenga, Lord. But we pray, Lord, na lahat ng ito ay mo sa aming puso, O God, sa aming kaisipan at siyang aming pagbubulay-bulayan, Lord, that we will always have hope in this world, Panginoon. Anumang sakit, anumang problema, O God, anumang sitwasyon, Lord, na meron po bawat isa. Lord, alam po namin na lahat ng ito ay panandalian lamang. At tulad po ng aming nabasa, Lord, ang lahat ng naririto dito sa mundong ito ay inyong iguguho, O God. Lord, panandalian lamang ang mundong ito, Panginoon. Kaya we pray, Lord, na wag pong masayang sa aming mga buhay. Ang dugo na itinigis ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, the very reason why He was crucified on the cross is to save all mankind. That our God didn't want anyone to perish in hell, but that everyone will come to Him to repent and be saved. Panginoon, marami pong salamat. We praise you, we glorify you. Ito pong aming dalangin as we declare your Lordship over our lives. Your Lordship in four corners of this room, O God. Your Lordship, O God, sa aming pamilya, Lord, na tinitiwala din po namin sa inyo, Lord. Marami pong salamat. We praise, be glorified. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. And everybody agree and say, Amen. Amen. Praise God. At sige po, pakingitian po muli ang ating mga katabi ng isang napakagandang muli. Praise the Lord. At sige po, bago po tayo dumako sa ating mga pag-aaralan ng keywords, sige po, diretso po agad tayo at balikan po natin ang ating title. Sino po nakaalala? Living in the last days. Pakitanong nga po ang kasabi, naunawaan mo ba yun? Medyo. Amen. Amen. Naunawaan po ba natin? Sige nga po, pakita po natin muli. Living in the last days of the last days. So ano po yung binigyan ng emphasis sa ating title? Last days. Alin po dyan? Yung una po o yung pangalawa? Yung pangalawa. Living in the last days of the last days. So pagka sinabing last days, kaya binigyan ko po na po siya ng open and close. Ano pong tawag dyan? Quotation po ba yan? Parenthesis. Sino po magayon po sa mga quotations? Praise the Lord. Welcome po sa JIL Osaka. Glory to God. Welcome mga kapatid. Bro, ay. Naku, nandyan si Ryan. Welcome bro, Ryan. Welcome bro. Dito kayo? At para mas maunawaan po natin, before po tayo dumako sa ating keywords, sige po, once again po, living in the last days of the last days. Sige po, sabi po dyan, ano po pag sinabing last days, ano po ang kahulugan, meaning of last days. Ang sabi po, last days refers to the entire era between Jesus' first coming and His second
coming. Naunawaan po ba natin? Kailan po yung first coming? Ako na po. Kailan po yung first coming? Nung dumating si Jesus. Kailan po? Nung dumating 1,000 years ago. More than 2,000 years ago, dumating ang Lord Jesus, era between Jesus' first coming and His second coming. Kailan po yung second coming? Last day. Bukas po. Ayun na. Last. In the last days. Kailan po yung second coming? Alam po ba natin? Diba alam po natin, pag sinabi po second coming, yan po ay mababasa po natin. Kung may post na lang po natin, for the Lord Himself, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 4, verses 16 to 11. Ang sabi po dyan, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so we will be with the Lord forever. Sabi po dyan, hindi po natin naipakita po. For the Lord Himself, alin po yung tinutukoy po dyan sa 1 Corinthians chapter 4, verses 16 to 11. 16 to 17. Yan po ay walang iba na tinutukoy dyan kung hindi po ang rapture. Amen? So yung rapture in the twinkling of an eye, pwede po. Ang sabi po, ang rapture po ay imminent. Wala pong sign. Anytime, pwede pong dumating, pwede pong bumalik ang ating Panginoon, pwede pong mag-rapture. Pero ang rapture ay first phase pa lang po ng second coming ng ating Panginoon. So pag sinabi pong first phase, ibig sabihin may pangalawa. Unang bahagi ng muling pagbabalik ng ating Panginoon at pangalawang bahagi ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, yung tinatawag po na rapture, yan po ang Lord Jesus, yung binasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17, ang paa po ng ating Panginoon ay hindi po tutungtong sa lupa. Doon lamang po siya sa alapaap. Titipunin ang lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Whether mauna pong bubuhayin muna ang mga namatay na mga Kristiyano sa puso, hindi po sa muso. At ano po, sila po ay magkakaroon po ng glorified body in the twinkling of an eye. At pagkatapos po tayo naman po na buhay pa, kung sakali man po dumating ngayon ang ating Panginoong Jesus, tayo po na mga buhay pa, ay bibigyan din po, papalitan po ang ating mga katawang lupa ng isang tinatawag po na glorified body. Magkakaroon po ng grand reunion sa kalangitan. Amen po. Ibig sabihin, hindi po lahat mararapture dito sa mundong ito. Yung mga maiiwan, sila po yung magsasuffer doon po sa tinatawag na dakilang kapighatian. Yung tinatawag po na tribulation, first half ng tribulation, and the second half, which is the great tribulation. 7 years in total, mga kapatid. Amen? So ngayon po, yung second coming po na yan po yung tinatawag po na ang mga armies po ng Lord Jesus, lahat po ng mga na-rapture after 7 years tribulation, yun na po yung tinatawag na second coming ng ating Panginoon. So, from His first coming to the second coming, ano po? Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Kaya po, living in the last days of the last days. Ibig sabihin, sabi po dyan, ano pong ibig sabihin pag living in the last days of the last days? Last days of the last days means Jesus is coming very soon. Amen po. Nandun na po tayo sa maiksing panahon. Ang sabi nga po, nasa pintuan na.
Amen po ba? Darating na, babalik na muli ang Lord Jesus. Pakitanong po ang katabi, handa ka na ba? Pupunta ba tayo sa langit? Amen po. Paano kung natagpuan tayo ng Lord, biglang bumalik ang Lord Jesus, wala tayo sa church? Amen po ba? Paano kung bumalik ang Lord Jesus in just the twinkling of an eye? Nandun pa rin tayo sa kasalanan na patuloy nating pinapamuhay. Ayaw po natin na may maiwanan po sa rapture, kaya po tayo may ganitong gawain, mga kapatid. Kaya hindi po tayo puro mga promises of God lang. Amen. Hindi po tayo puro sasabihin natin, God is love. Amen po. Dahil alam naman po natin, God is love, yes. But God is also a just God. At lahat po ng ating mga kasalanan ay yan po ay magkakaroon ng mga punishments. Amen. Pag dumating po ang Lord Jesus na nandun ka sa buhay ng kasalanan. Pag dumating ang Lord Jesus na hindi ka na nabigyan ng pagkakataon para mag-repent. Amen. Hindi naman sinabi ng Lord, hindi naman po sinabi ng salita ng Diyos, wanting that anyone to perish. Ang sabi, wanting that anyone should come to repent and not perish. Amen po. Kailangan tayo po lahat ay bumalik sa Diyos. Manampalataya sa ating Panginoong Hesus, talikuran ng mga kasalanan. Amen po. Para hindi po tayo maiwanan dun po sa tinatawag na tribulation. 7 years, kapatid. Dun pa lang sa first tribulation, first half ng tribulation, sobrang pahirap na po yun. And then yung second half, yun pa yung great tribulation. Na ang sabi nga, ang lahat gusto nang mamatay. Pero hindi mamatay-matay. Dahil sa sobrang hirap. Amen po. Pakisabi po sa katabi, kaya maghanda. Amen po. Pakisabi po sa katabi, kaya tumanggap ng salita ng Diyos. Pakisabi po sa katabi, talikuran na yung kasalanang pinapamuhay. Pakisabi po sa katabi, magkita-kita po tayo sa langit. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tunako po tayo. Sabi po dyan. Kilala, pag nasa langit tayo, magkakilala. Yes, amen po. Kilala po natin ang bawat isa. See you there. Diba? Nakakarinig ako. Sige po, sabi po, 2 Peter chapter 3 verses 10 to 11a. But the Lord, ang sabi po dyan, sige po, balikan po natin ang ating mga key verse. Ang sabi po, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people you ought to be? Yung pong sinasabi po dito na day of the Lord is the judgment day. Amen po. At ang sabi, gugunawin po ang lahat dito sa mundong ito. Walang ititira. Amen po. Kung meron po tayong mga kayamanan na tinatago-tago, sino po sa atin na may baul ng kayamanan? Meron po ba? Meron po ba sa atin na hindi lamang 9 digits, 10 digits, 11 digits, ang ano po? Ang nasa loob ng ating mga bangko. Wag po natin isama yung 0.00, ha? Bawal daw ng basic. Diba? Pero, ang sabi, on the day of the Lord, ang lahat ay iguguho. So, ano po ang ibig sabihin po ni Pedro? Ang ibig sabihin po ni Pedro, kung gayon naman pala, paraphrasing, kung gayon naman pala na lahat
ng mga minamahal natin dito sa mundong ito, lahat ng mga tinatangkilik natin dito sa mundong ito, magagandang trabaho, ano pa po, yung buhay natin na hindi natin may pagpalit sa Diyos, lahat naman palang yan. Lahat ng ganda, lahat ng matataas na building, kung sino man po sa atin ang mga maraming properties na naipundar, lahat pong yan ay ibubuho. So, kung ganun pala, ano ba ang pinaglalaban natin sa mundong ito? Amen po. Tatanggalin lang pala, mawawala lang din pala. Amen po. Pakitanong po katabi, anong pinaglalaban mo? Wala. Amen. Ang pinaglalaban natin ay ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ko, kaya ako sinabing, living in the last days of the last days na yung last days po na tinutukoy ay from, ano po, nung ang Lord Jesus, siya po ay, ano po, nung siya po ay muling nabuhay, ano po sabi, sige pakita po natin, Acts chapter 2 verse 17, ang sabi po dyan, in the last days God says, I will pour out my spirit on all people. Amen. On the last days. Amen. Alam po natin, nangyari po yung prophecy po na yan doon po sa panahon ng Pentecost. Nung ibinuhos ang presensya, nung ibinuhos ang banal na Santong Espiritu sa lahat ng tao. Amen po ba? Ibinuhos ang kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu sa lahat ng tao na sabi po, basahin ko po sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao, ang sabi po sa Tagalog. At ang sabi pa, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng mga propesiya. Ang inyong mga binata ay makakakita ng pangitain at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Ang sabi po, ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao at ano po, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki man at maging babae. Magpapahayag ng aking mensahe. Amen po. Babae man o lalaki, bata, matanda. Sino mang pagpahayagan, sino mang pagkalooban ng gift, ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At ang sabi, kailan daw po mangyayari yan? Sa huling araw. Or yung tinatawag na last days. Na ngayon, we are living in the last days. Dahil panahon na po ito ng dispensation of the Holy Spirit. Amen? Na lahat na mananampalataya ng ating Panginoong Jesus ay pagkakalooban ng banal na Santong Espiritu. Pero nasa huling araw na po tayo ng last days. Kasi darating na po ang ating Panginoon. Amen po. So, naunawaan na po ba natin? Kaya sige po, at dumako po tayo sa pinakalundo ng ating pag-uusapan. Ang sabi po dyan, how should we live in the last days of the last days? Kasi kung makita po natin kanina sa ating Bible verse, sa ating key verse na sinabi po, kung gayon naman pala, nagugunawin naman din pala ang lahat dito sa mundong ito. Ang sabi po, what kind of people ought you to be? Anong klase? Anong pag-uri ng pagkatao meron dapat sa bawat isa sa atin? Amen po. Having in mind that we are living in the last days of the last days. Amen? At ang sabi po, sige po, sabi po dyan, isa pa po pala yung Hebrews chapter 1 verses 1 to 2, na isang patunay na ang last days ay itong kapanahunan natin nung dumating ang ating Panginoong Jesus sa kanyang first coming. Dahil ang sabi po, Hebrews chapter 1 verses 1 to 2, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in the last days, He has spoken to us by His Son. At alam po natin yan, ang Lord Jesus. Kung dati sa mga propeta nangungusap ang ating Panginoong Diyos, pero ngayon nangusap na siya sa pamamagitan ng kanyang anak.
At sa pamagitan ng kanyang anak na umusap po sa atin ng Diyos. Amen po, by the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya malapit na po talaga ang malapit na, we are in the last days of the last days. Malamang, kung sino po yung mga nanonood sa atin ng Jesus is Lord Church Worldwide, lagi po nating naririnig yan kay Bishop Brother Eddie Villanueva. We are living in the last days of the last days. Amen po. At sige po, sabi po sa atin, how should we live in the last days of the last days? Number 1, live with holiness and godliness. Pakiulit nga po, live with holiness and godliness. Ano po sa Tagalog ang holiness? Ano po sa Tagalog ang godliness? Tinry ko pong i-Google Translate sa Tagalog. Ang lumabas, holiness, kabanalan, pagkasagrado. Ang lumabas sa godliness, kabanalan. O, di ba malaking tulong? Parehong kabanalan. Amen? Kaya nag-search pa ako. Paano nga po ba? Anong pinagkaiba? Ang ibig sabihin po, pag sinabing holiness, separation to God. Pag sinabing godliness, doing what is pleasing to God. Diba? Pag sinabi pong godliness, doing what is pleasing to God, ibig sabihin, holiness refers to our being, our character. Banal yan. Kasi kita na agad no? Joke lang po. Di ba? Haba ng saya. Lumakabasag bigal. Ay, ano yan? Banal yan. Sa physical ba na? Sa physical. Amen po. Yung character. Amen po. Yan po yung character. Pero ang ibig sabihin po ng godliness refers to doing or our behavior. Amen? So, ibig sabihin, everyone can be holy, but not godly. Amen po. Pero without godliness, you cannot be holy. Amen po. Naunawaan po ba natin? Hindi pwedeng godly ka, tapos hindi ka holy. Hindi pwedeng holy ka, tapos godly ka. Step yan, mga kapatid. Pakisabi po sa katabi, step to. Ay, mga kapatid, hindi po pwede maghiwalay yan. Amen? So, paano po natin masasabi? Ang sabi po dyan, sige po, ano po ang ating verse? Saan po natin makikita? 2 Peter chapter 3 verse 11. So everything will be destroyed in this way. And what kind of people you should be? You should live holy and godly lives. At ang sabi ng easy to read version, your life should be holy and devoted to God. Example pa po, para mas maunawaan po natin pag sinabing holiness and godliness. Ang sabi po ng Hebrews chapter 13 verses 15 to 16. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Sacrifice of praise. Offer to God a sacrifice of praise. Nasabi, the fruit of lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others. Hindi po tayo nakakapagpakita po ng ano. And do not forget to do good and to share with others, for such with sacrifice God is pleased. Hebrews chapter 13, verses 15 to 16. So yung po tayo nag-offer, continually offer to God a sacrifice of praise, that is holiness. Tayo po ay sumasamba sa Diyos, nagsasacrifice sa Diyos. Pero ang sabi po, pero pinaalalahanan po tayo, wag niyong kalimutang gumawa ng kabutihan. Ngayon, banal ka nga. Kasi lagi kang sumasamba Pero hindi ka naman tumutulong sa iba. Hindi ka godly. Amen po ba? Hindi po tayo godly. Wala po tayong pinagkaiba sa mga Pharisees, sa mga teachers of the law na sinasabi ng Lord, you hypocrites.
Ay, aray daw. Diba? You worship me with your mouth, but your heart is far from me. Pinupuri nyo nga ako, sinasamba nyo nga ako, pero malayo naman ang puso nyo sa akin. Amen po ba? So yung gawa po natin makabutihan, that is the godliness, being godly. Amen po, naunawaan na po ba natin? At ang sabi po dyan, sige po, sabi po dyan, sige next, 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Amen po, dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kaya dapat po tayong magpakabanal. At ano daw po ang sign na malapit na po in the last days of the last days? Na ang sabi po in the last days, ang sabi po 2 Peter chapter 3 verses 1 to 5. Sige po, pakita lang po natin, pero mas maganda po na basahin ko po siya sa Tagalog para medyo may kurot sa ating mga puso. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Sige po, dyan lang po. Basahin ko po siya sa Tagalog. Ang sabi po, dapat pong malaman. Pwede niyo pong sundan habang binabasa ko po sa Tagalog. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Preno na po ba? Sa tomate po. Malupit, ang sabi po, malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhi sa mabuti, taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y nagkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Amen po. Pakitanong nga po ang katabi, meron ka ba sa mga nabanggit? Sabi ko sa kabila, none of the above. None of the above. Diba? So marami daw po ang manlalamig. Marami ang manlalamig. In the last days. Amen po. At hindi po tayo yan. Amen po, hindi po tayo yan. Kaya nga po tayo naririto sa simbahan, sa bahay pa ng bahan ng ating Panginoong Diyos. At ano pa po, ang sabi po 2 Peter chapter 3 verse 14. So hindi po tayo lumalayo, puro lang po tayo nasa 2 Peter chapter 3. Ang sabi po, so then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Amen po. Yan po yung, at ang sabi pa po, sige, Ephesians chapter 5 verse 27, ang sabi po dyan, since nabanggit ang spotless, ang blameless, ang sabi po, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. Yan daw po yung church na ira-rapture. Hindi po yung church na lahat ng mga miyembro ng Jesus is Lord Church or lahat ng mga nasa loob na malaking building na church. Hindi po yan grupo, mga kapatid. Yung church na tinutukoy, tayo po. Amen po ba? We are the church. Yung tinatawag po na ecclesia. Amen po? Ecclesia. Tayo po yun, mga kapatid, na nagkakatipon-tipon, na nagmamahal na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. We are the church. Amen? Kaya, dapat daw po yung church, which is ang bawat isa sa atin, pakiulit nga po, radiant church, without stain, or wrinkle, or any blemish. Pakitingnan nga po ang katabi. Kung nagpapaulat ba yan ng mukha? O glass face. Meron glass face sa atin. Meron glass face. Walang wrinkles. No stain. Pero alam po natin, hindi po yan physical. Ang ibig sabihin, na dapat po wala
wala po tayong bahid ng kasalanan. Amen po. Dahil alam po natin, pagdating po sa langit, meron pong ano po ba tawag dito? Di ba pag sa party, pupunta ka, hindi ka basta-basta makakapunta doon. Halimbawa, kung kasal, di ba? May dress code. Di ba? May dress code po pagdating sa langit. Hindi ka po, kung puro puti po yung damit mo, hindi ka po papapasukin doon, mga kapatid. Kailangan ng damit mo ay puting-puti. Na ang sabi, Revelations chapter 19, verse 7 to 8, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Na ang sabi, nabihisa siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisig ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Amen po. At ang sabi nga po, walang kasamaan na makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Kaya Galatians chapter 5 verse 6, so I say, walk by the Spirit, so that you will not gratify the desires of your flesh. Hindi po natin kakayanin, mga kapatid, mamuhay ng banal, mamuhay ng holy and godly kung wala po sa atin ang banal na Santong Espiritu. Amen po. Dahil alam po natin, meron po tayong tinatawag na gift of the Holy Spirit. At number 2, ano po? Ang sabi po dyan, be spiritually matured in God's words. Ang sabi po dyan, be spiritually matured in God's words. Ang sabi po, 2 Peter chapter 3 verse 11, umulit. 2 Peter chapter 3 verse 18. Wala po. Ayun. Sabi po, but grow spiritually mature in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be the glory, honor, majesty, splendor, both now and forever. At sige po, pakita po natin 2 Peter chapter 3 verse 16 to 17. Ang sabi po dyan, he writes the same way in all his letters. Sino po tinutukoy ni Peter dito na nagsusulat ng ganitong klaseng panulat? Si Paul. Na ang sabi, Paul writes in the same way in all his letters. Tayo po ba may palatandaan po ba pag tayo po ang nagsulat? Or pag tayo po ang nag-text? Di ba? Ang nag-chat? Yung po bang, meron po yung mga iba puro naka-big letter, yung mga iba lahat naka-small letter. Yung mga iba pag tumawag, diba, Jejemon pala. Amen? Kumbaga may palatandaan pag ikaw yon. Ang sabi po ni Peter, he writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort as they do to the other scriptures to their own destruction. So dapat tayo po, malinaw po ang nakasulat sa banal na salita ng ating Panginoon. Huwag po nating i-distort. Huwag po nating i-twist ang salita ng Diyos para lang masupply yung gusto mo. Amen po. Ay, hindi yan. Ganito ko yan babasahin. Amen? Binasa lang yung promise, hindi binasa yung warning. Hindi binasa yung ano po ba tawag dito? Hindi binasa yung kondisyon. Claim ng promises. Mga kapatid, tandaan po natin to. Lahat po ng promises ng Lord may bayan. May kondisyon. Kaya never po tayo mag-claim ng promises ng Lord kung alam po natin hindi po tayo sumusunod dun sa kondisyon na gusto ng Diyos. Hindi po para sa atin yun. Para doon sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. Amen po. Ngayon, kung may promise ang Lord, ibibigay niya yun sa panahon na sumusunod ka na sa Kanya. Amen po. Kaya pakisabi po sa katabi, kaya sumunod ka na sa Lord. Para makuha mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Amen po. At ano pa po ang sabi po dyan? Be like the Bereans, Acts chapter 17 verse 11.
sa katalinuhan sa salita ng Diyos, sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos, na ang sabi, they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day. Amen po. Sino po tinutukoy po dito? Si Apostle Paul, na kahit nagtuturo ang mga alagad na Apostle Paul, ang mga Bereyas, dinamang po sila tango ng tango. Okay. Amen po. Nagsasaliksik din po sila. Nagbabasa po sila ng Word of God. Amen po. Amen po ba? Hindi po sila madaling, hindi po sila funny. Alam po ano yung funny? Hindi po sila funny-walain. Amen po. Hindi porket sinabi ng pastor, hindi porket sinabi ng kung sino. Pinaniwalaan mo, malay mo pala, kulto naman pala sila. Ikaw, paniwala ka. Amen po, amen po. Kaya pang sabi po sa katabi, huwag kang maging funny. Amen po. Dahil sa akin po mga kapatid, pag meron po ako nabanggit na hindi, na parang hindi ka na sa paniniwala ko na, mag-research po tayo mga kapatid. Or kaya pag minsan na-admit po, meron po sa isip ko, pero iba pa rin nabanggit ng bibig ko. Pag minsan, pag nireplay ko sa pag nanood ako ng replay, ay bakit gano'n na nasabi ko? Di ba? Kung kayo lahat funny, di wala. Di ba po? Ang sabi nga po, ang bulag, pag nag-akay ng kapwa bulag, pareho sila mahulog sa hukay. Amen po. Andito po lahat ang kaliwanagan ng Diyos. Amen po. Gumagamit lamang ang Lord ng mga tao para ma-present ang salita ng Diyos. But still, tao pa rin po sila na bound na magkamali. Kaya lagi po natin pinapanalangin, Lord, ilayo niyo po kami sa anumang kamalian. Kaya po, hindi po lahat pwedeng magturo kasi napakalaki po ng responsibilidad, napakalaki po ng pananagutan ng mga taong magtuturo. Amen po. At ano pa po, ang sabi po dyan, sige, number 3 po. Sige po, James chapter 1 verse 22. Do not merely listen to the word, so deceive yourselves, do what it says. Amen po. Wag lang tayo puro basa ng basa, nakikinig, pero hindi naman tayo tumutupad, hindi po tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Amen. Na ang sabi, niloloko mo lang ang iyong sarili. Pakisabi po sa kapatid na lulokohin ang sarili mo. Amen po. Kailangan tumutupad po tayo, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. At ano po, number 3, ang sabi po dyan, ang sabi po, share Jesus to speed up the Lord's coming. Ano po ibig sabihin nun? Share Jesus to speed up the Lord's coming. Alam po ba natin na isa po sa mga signs ng end times, ng end of the age na tinatawag, pagka ang gospel po ay na-preach na sa lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi pa na-preach sa lahat ng tao. Kaya hindi pa po dumadating po ang ating Panginoon. Amen po. Ang sabi po, 2 Peter chapter 3, verse 12, ang sabi po dyan, daily expect the day of God, eager for its arrival. Sige po, sabi po, next slide po, sabi po, as you look, ng New International Version, as you look forward to the day of God and speed its coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire and the elements will melt in the heat. Speed its coming. Para mapabilis daw po natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sino na po ang gustong bumalik na ang Panginoong Jesus? Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Lahat po ba na mahal natin sa buhay ay maliligtas na rin po? Amen. Parang kumunti po yung lagay. Diba? Ang sabi po, Romans chapter 11 verse 25 to 26. Gusto ko lamang po itong bigyan ng diin na ang sabi po, I do not want you, Romans chapter 11 verses 25 to 26. I do not want you to
to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. So lahat ng, lahat ng, kumbaga meron pong quota, number ng mga Gentiles nababalik sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon po, meron pa pong hardening in heart. Ang Israel, hindi pa po lahat ay naniniwala sa Lord Jesus as their Messiah. So, merong hardening in part. Naniniwala silang may Messiah na ipapadala. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila. Hindi sila aware dun sa first coming ng Lord Jesus tayo. Naghihintay na tayo ng second coming. Sila, naghihintay pa rin sila ng pagdating ng Messiah nila. Amen po ba? Pero ang sabi, lahat ng Israel ay maliligtas pag dumating na po dun sa certain number ng mga Gentiles na makakakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Pakisabi po sa katabi, you are Gentile. You are Gentiles. Amen po. Kaya tayo po mismo ay mga hentil. Na para po magkaroon tayo ng bahagi, pakisabi po sa katabi, mag-share ka ng Word of God. Share po natin ang Lord Jesus. Share our Lord Jesus to speed up the Lord's coming. Ang sabi po, sa ngayon, meron po tayong population na 8 billion. Diba? Parang kailan lang, nasa 7.9 billion. Ngayon, itong last check ko, ngayon lang. Kasi magtuturo ako kailangan updated. Kasi po, yung worldometers, every second yan, nagbabago. Kasi may sinisilang, may namamatay sa buong mundo. Amen? Pero yung time po na kinuha ko yung record, 8,279,957,222. 8.279 billion ang buong population. At ang sabi po from survey ng Compact Atlas of Global Christianity, ang lahat na daw po ng Christian sa buong mundo ay nasa 2.6 billion pa lang. Diba? 8.6 billion. Tapos yung mga Muslim daw ay nasa 2 billion. So naghahabulan pa pala ang mga Muslims at Christians. Pero hindi po natin alam, biglang magka-breakthrough. Bigla, magsabay-sabay po tayong mag-share. Amen po? Biglang lumaganap ang Word of God. Kasi ang sabi po, yung mga hindi pa po nakatanggap ng gospel of the world of the Lord Jesus, yung hindi pa po nakapakinig ay 2.6 billion. Konti na lang. Diba? 8.2 minus 2.6. 2.6 billion na lang po yung sasira natin ng Word of God, mga kapatid. Hindi naman po sinabi lahat dapat tatanggap. Ang sinabi lang, pag naipalaganap na ang gospel sa buong mundo, tumanggap man or hindi. Amen po. Kaya nga hindi lahat ay maliligtas kasi hindi po lahat ay tatanggap ng gospel ng Lord. Amen. At sige po, kaya sabi po dyan, Matthew chapter 24 verse 14, and the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Amen. So, ano pong gagawin po natin? 2 Timothy chapter 4 verses 5 to 7 ng New King James Version. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.
Pakisabi po sa katabi, evangelize. Evangelize. Amen po. Hindi po kailangan na magaling po tayo sa Word of God. Hindi po kailangan na kabisado po natin ng Bible. Kaya po sinabi ko lang po dyan, share Jesus. I-share po natin ang gospel. Siguro naman po kahit John chapter 3 verse 16 ay kaya na po natin ma-share. Ang sabi nga po, John chapter 3 verse 16 is the miniature of the Bible. Nakakompact na lahat. Doon sa John chapter 3 verse 16. Sige nga po, John chapter 3 verse 16. In the last of the Lord was that He gave His only begotten Son, that kaya hinintay niya ang kanyang and not perish, that have everlasting life. Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang ating At ito po, nakikita na lamang po tayo. Sabi po dyan, Peter reminds us that living in the last days of the last days, ano po, we should, sige po, hindi po, tapos na po tayo. Doon na po tayo sa next point. Peter reminds us that living in the last days of the last days, we should, letter A, hold on to the words of God. Amen po. Sige po, 2 Peter chapter 3 verse 2. Medyo wala na po tayong oras kaya bibilisan ko na po. Ang sabi po dyan, I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the commands given by our Lord and Savior through our apostles. So ano po yung tinutukoy po dito na word of God? The prophecies and the Lord's command. At sige po, next slide. Ang sabi po dyan, yun lang po siya. I want you to recall the words spoken in the past. So pinapaalalahanan po tayo ni Apostle Paul, ni Apostle Peter sa mga sinalita na po noong dati pa. Amen po. At sa mga utos po ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. And letter B, ano pa po? That we should hold on to the power of God. Ano daw po yan? The God who controls the world from the creation until the day of the Lord. Creation until the day of the Lord. Pag sinabi pong day of the Lord, yun po ay judgment day. Amen po. So iba pa po yan sa last days na pinag-uusapan natin. Day of the Lord is the judgment day. Na ang sabi po, 2 Peter chapter 3 verses 5 to 7, but they, sige, basahin po natin, but they deliberately forget that long ago by God's word, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. By these waters also the world at that time was deluged and destroyed. Alam po natin yung panahon po ni Noah, the Noah's Ark. At ano po, verse 7, ang sabi po dyan, by the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. So yung word po who created the heavens and the earth, di ba po, in the beginning, ano po, God created the heavens and the earth, at ano po sabi, let there be light and there was light. So sa pamamagitan lang ng salita. Pero sabi po ni Peter, sa pamamagitan din ng salita, ginunaw ng Diyos ang mundo nung panahon po ni Noah. Amen po, sa pamamagitan ng tubig. Pero di ba after po ng Noah's Ark, nangako ng Diyos kailanman hindi niya na po umunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaya ngayon, doon po sa tinatawag na on the day of the judgment, bubunawin po sa pamamagitan ng apoy. Amen po. At ano pa po, letter C, ang sabi po, hold on to the Lord's promise. To the promise of His second coming, even if it takes time. Bakit po? Kasi tagal naman na talaga, di ba? Ilang generation na po, isipin po natin, panahon pa po ng mga apostol, na ang sabi, 2 Peter chapter 3 verse 4, they will say, where is this coming? He promised ever since our ancestors died, everything goes on as it has the beginning of creation. Nainip na po yung mga tao. Amen po. Pero ano po ang sabi ni Pedro dyan? Alalahanin na po natin na sa Panginoon ng isang araw sa atin ay katumbas po ng 1,000 taon.
Isipin po natin ito, mga kapatid. Amen po. Kaya ang Diyos, hindi niya po nakakalimutan ang kanyang pinangako. Amen po, hindi po nakakalimutan ang kanyang pinangako. Kaya ang sabi nga po, 2 Peter chapter 3 verse 9, do not forget this one thing, dear friends. Within the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. At ang sabi po, nabasa po ba natin 2 Peter chapter 3 verse 9 kanina? Ang sabi po dyan, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, naisulat ko po, instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen po. Hindi po, hindi po mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Hinihintay lang po niya ang buong mundo na marami po ang tumalikod sa kasalanan at bumalik sa kanya. Dahil ayaw niya po na ang mga tao ay mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen po ba? Kaya di ba po yung mga iba, ano po sabi? Kapag, ang masamang damo, Matagal mo. Mahirap Mahirap mamatay. Kasi sabi nga, maganda po nag-share dito si Bishop Brother Eddie Villanueva eh. Kasi kung meron pa yung 40 days na kailangan ipanalangin ka, popularity contest pala. Paramihan pala ito ng kakilala para manalangin. Paramihan pala ito ng pera para may donate sa church, para may panalangin. Alam po natin, ang pinapanalangin po natin hindi ang patay. Ang pinapanalangin po natin yung mga buhay. Kaya kung lagi natin sinasabi, be praying for God's comfort to the bereaved, sa mga naiwan, sa mga naulila. Kasi sila nakakaranas ng sakit. Amen po. Pero yung namatay, pag siya po ay namatay na Kristiyano sa puso, hindi Kristiyano sa puso, immediately siya po ay pupunta po sa piling ng ating Panginoong Jesus. Kaya totoo po yung sinasabi natin, pinaririnig natin, hindi na po natin kailangan mag-alala kasi nasa piling na siya ng Diyos. Amen? Pero yun nga lang, pagka namatay siya, na hindi po nakakilala sa Lord, or na hindi po siya tumalikod sa kanyang mga kasalanan, sorry po, nakasulat po sa Bible, mga kapatid, hindi po sinungaling ang Diyos. Ang hindi kayang gawin ng Diyos ang magsinungaling. Na tayo, nagpapakabuti tayo, living a godly and holy life. Tapos yung mga iba nagpapakasasa sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan, sa immorality. Tapos magkikita-kita tayo sa heaven. Kaya ang sabi ko, maliwanag ang salita ng Diyos, walang kasamaan makakapasok sa kalangitan, sa kaharian ng langit, mga kapatid. Amen po. Kaya ngayon pa lang po, mga kapatid, ilang ulit na po, every Sunday. Amen po. Kailangan dapat yung kalye po natin sa puso natin, mabaptisan ng kapatid. Amen po. Hindi po biro yung inaasam-asam natin na buhay na walang hanggan. Hindi lamang po yan 1,000 years, hindi lamang 1 million, hindi lamang 1 billion, hindi lang 1 trillion years. Infinity. Eternal. Amen po. Kung paano ang Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are from eternal to eternal. Tayo, to eternal lang po tayo. Amen po. At sige po sa ating conclusion, ang sabi po dyan, so ano po yung mga napag-aralan po natin kanina? Holding on to God's words, God's power, God's promises, and God's patience. Because of this, we are looking forward to our eternal dwelling, that where righteousness, godliness, and goodness live. Amen po. Puro ano po sa Tagalog na righteousness? Katwiran, puro katwiran ng Diyos lamang. Puro godliness, puro kabanalan, puro kabutihan lamang ang nandoon. Kaya wala pong kasamaan ng makakapasok doon. 2 Peter chapter 3 verse 13. Ang sabi po, but in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and new earth where righteousness dwells.
Sige po, next slide. Ang sabi, verse 13, ng New International Reader's Version. Ang sabi po, but we are looking forward to a new heaven and a new earth. Godliness will live there. All this is in keeping with God's promise, new heaven and the new earth. Yung kanina pa po natin pinag-aaralan, iguguho ang lahat ng nandito sa buong mundo. Kasi bakit papalitan po yan ng bagong mundo? Yung po tinatawag na the new heaven and the new earth. Yung langit, hindi po yan yung eternal life natin. Hindi po dyan. Hindi po tayo dyan mananahan. Temporary abode lang po natin ng kalamitan. Pero pag bumaba na po yung tinatawag natin, the New Jerusalem, or the new heaven and the new earth, yan po yung ating eternal dwelling, bagong-bagong mundo. Ibig sabihin, wala pa po yun, mga kapatid. Amen po. At ano po ang sabi, last one po, 2 Peter, pare-pareho lang naman po yan, iniba-iba ko lang po. Easy to read version, but God made a promise to us, and we are waiting for what He promised, the new sky and the new earth, that will be the place where goodness lives. Amen po. Kaya kung iniisip po natin na mas tatagal po ang buhay natin dito sa mundo, na mas tatagal ang buhay ng mga tao kesa sa mundo, hindi po, mga kapatid. Mas matagal ang buhay ng mga tao kaysa sa mundo. Dahil ang mundo na minamahal ng mundo, di ba? Pag sinabi po kasi mundo ng mga mundo ng kasalanan, na hindi maiwan-iwan, kapalit ng ating Panginoong Jesus, lahat yan, iguguho, temporary lang. Pero yung mga tao, sila po talaga yung merong eternal life. Eternal life and eternal death, mga kapatid. Yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, sila po yung magkakaroon ng eternal life. Yung mga hindi mananampalataya, sila po yung magkakaroon ng eternal death doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Na ang sabi na kahit uod ay hindi mamatay-matay. Na ang mga ngipin ay nagngangalit, for there will be weeping and gnashing of teeth. Sa sobrang sakit, hirap, doon po sa tinatawag na impyerno. Kaya pakisabi po sa katabi, seryosohin ang ating buhay. Habang may panahon pa. Sige po, tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon.